Sa sipi ngayon, ito ay tungkol sa banal na araw na ipinagdiwang ng mga Israelita pagkatapos makumpleto ang pagtatayo ng pader ng lungsod. At sa banal na araw na ito, tulad ng iyong nabasa, naway huwag tayong magdalamhati at naway tayong magalak sa Panginoon. Amen. Parang gusto mong magdalamhati. Magdalamhati ka sa ana, dapat ko bang sabihin? Ito ang isa sa mga pinakakaaya-aya at pinakanakakapagpasiglang sipi na nabasa natin sa kwentong ito ng muling pagtatayo. At sa wakas, natapos na ang templo, natapos na ang pader ng lungsod, at sinasabi ng mga pari at mga levita, huwag na kayong mag-alala. Huwag na magdalalahapi. Tumigil na tayo sa pag-iyak, bagus tayo magsaya. At naniniwala akong iyon na ang araw na ating pinakahihintay. At iyan ang araw na ating isinasagawa tuwing araw ng Panginoon. Lumalapit tayo at initataas natin ang lahat ng ating mga alalahanin at alalahanin sa Panginoon. At naniniwala ako na sinasabi ng Diyos, huwag kang magangalala. Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi mo na kailangan magdalamhati. Magsaya tayo. Amen. Amen. Kaya ito ay sa kapistahan ng mga trumpeta. Dahil ang huling talata sa Nehemias Kabanata 7, mababasa natin sa Kabanata 8. Ngunit sa Kabanata 7, ang huling talata, talata 73, sinasabi nito, nang dumating ang ikapitong buwan, ang mga anak ni Israel ay nasa kani-kanilang mga bayan. Kaya nang dumating ang ikapitong buwan, dahil ang pagkumpleto ng muling pagtatayo ng pader ng lungsod ay nung ika-25 araw ng buwan ng Elul na siyang ika-6 na buwan. At pagkatapos makumpleto, dumating ang ikapitong buwan sa parehong linggo. At pagkatapos, dumating ang mga pastor ngayon at sinabing nagtipon-tipon sila para magdiwang. At ipapaliwanag ko yan mamaya. Pero ito, inilalarawan nito ang walang hanggang sabat na ating papasukin habang pumapasok tayo sa bagong Jerusalem, habang espiritual nating pinatapos ang muling pagtatayo ng templo at ng pader ng lungsod sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Kaya, taos puso kong idinadalangin na tayo, ang simbahang Zion, ay makumpleto ang ating espiritual na templo at ang pader ng lungsod upang tayo makapasok sa masayang araw na ito. Amen. Kaya kung ano ang meron tayo, gagawa ko ng ilang pagsusuri. Ang ating naunawaan sa pamamagitan ng templo ni Zerubabel at ng mga iniyalay na talaangkanan ng mga bumalik ang siyang dahilan kung bakit kailangan nating muling itayo ang templo at ang pader ng lungsod. Ang dahilan kung bakit? Ang bahaging ito ng kasaysayan ng pagtubos, ang bahagi kung saan bumalik ang mga Israelita mula sa Babylonia ay muling ipinayo ang templo si Zerubabel at muling ipayo ang lungsod at ang pader nito. Bakit mahalaga yan sa atin ngayon? Ang templo ni Zerubabel ang huling templo sa lumang tipan. Ito ay isang uri ng huling templo na papasukin natin na kakailanganin nating itatag ng mga lumabas mula sa Babylonia. At ang templong iyon, ang lungsod na iyon, ay tinatawag na Bagong Jerusalem. Gayon din, ang lungsod at ang templo ay muling itinayo ng hinirang na bayan ng Diyos. AKA, kilala rin bilang mga labi sa Biblia. Ito ay nasa kasaysayan ng pagtatayo ng templo ni Zerubabel. Ang mga taong lumabas mula sa Babylonia, ang mga bumalik sa Jerusalem. Napakakaunti sa bilang yung mga nakipabahagi sa muling pagtatayo ng templo at ng lungsod. At ang templo ni Zerubabel ang siyang templo kung saan inaasahang darating ang Mesiyas. Hindi lamang ang kaluwalhatian ng Diyos o ang Espiritu ng Diyos, ang Mesiyas ay dapat na dumating sa templong ito sa espiritual at pisikal na paraan. At naniniwala ako na ang templong ikaw at ako ay sama-samang pagtatayo, iyon ang magiging templo kung saan babalik ang ating Panginoon.
At tayo ay nananalangin sa espiritual at pisikal na paraan. At anong templo? Ikaw at ako, tayong templo ng Panginoon. Itinatayo natin ang mga pader sa paligid natin. Sinisikap naming itayo ang templo. Ang pahayag 18, mga bersikulo 3 at 4 ay nagsasalita tungkol sa dakilang patutot. Sa espiritual na Babylonia sa pahayag, sa huling panahon, sinasabi nito, para sa lahat ang mga bansa ay uminom ng alak ng kahalayan ng kanyang imoralidad, ang dakilang patutot. At ang mga hari sa lupa ay nakipagtalik sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kayamanan ng kanyang kahayaan. Nagsasalita tungkol sa mundong ginagalawan natin ngayon. Versikulo 4, nakarimig ako ng ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. At iyan ang tinig na naririnig natin mula sa salita ng Diyos na yun. Lumabas ka sa kanya. Lumabas ka sa buhay na puno ng kasalanan. Lumabas ka sa mga gawi ng mundo. Kaya isipin natin kung ano ang resulta ng muling pagtatayo niyang templo at ng pader ng lungsod. Iyan ang pamagat ng mensahe ngayon. Ano ang naging resulta ng muling pagtatayo ng templo at ng pader ng lungsod? Una, isipin natin ang dahilan ng muling pagtatayo ng templo at ng pader ng lungsod. Bakit natin kailangan gawin ito? Anong kahalagahan? Nasa sentro ng kasaysayan ng pagtubos ang katuparan at pagtubos ng Hardin ng Eden. Ang buong kasaysayang ng pagtubos na ito ay nagsimula nang magkasala sina Adan at Eva laban sa Diyos at tinanggihan ang salita at espiritu ng Diyos sa hardin. At sila ay pinalayas mula sa Hardin ng Eden. Ang kanilang espiritual na komunikasyon sa Diyos ay naputol. At mula sa puntong iyon, nangako ang Diyos, ipapadala ko ang binhi ng babae. Ibabalik niya sa iyo ang lahat. At iyan ang kasaysayan ng pagtubos. At sa katuwid, ang ating espiritual na layunin ay ang bumalik sa hardin ng Eden, na nangangahulugang espiritual na templo, kung saan tayo maaaring makipag-usap sa Diyos, maaari tayong lumakad kasama ang Diyos, mamuhay kasama ang Diyos. Tinatawag tayong mga pari sa templong iyon. Si Adan niya. At kaya iyan ang pangunahing ubod ng kasaysayan at layunin ng pagtubos. At kaya isipin natin kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sa madaling salita, binuo ng Diyos ang hardin sa silangan, sa Eden. At ang hardin iyon ay tinatawag na hardin niyang Eden. Ang hardin sa Hebreyo ay Gan, na nangangahulugang nababakurang lugar, harding nababakuran. Ibig sabihin, ito ay protektado, ito ay naiiba mula sa labas ng mundo. Ito ay nakahiwalay. Ito ay isang pinagpalang lugar, itinalaga at kinikilala ng Diyos. At alam na natin ngayon na ang salitang itinalaga, natatani, inilaan ay nangangahulugang banal. Ito ay isang banal na lugar. At pagkatapos ay hiningahan ng Diyos ang mga butas ng ilong ng tao na hinubog mula sa alabok ng lupa. Siya ay naging isang buhay na nilalang at inilagay ng Diyos ang lalaking iyon sa hardin na ito at binigyan siya ng gawain. Bilang resulta ng kakayahang gampanan ng gawaing iyon, bilang resulta ng lupa, hardin at taong nilikha ng Diyos. Aglay ang kanyang espiritu. Ang kombinasyong ito ay lumikha ng tinatawag na Sabat, pahinga. Kumusta naman ang dalawang gawaing iyon? Genesis 2, talata 15. Alam natin ito, di ba? Pagkatapos ay kinuha ng Panginoon ang lalaki at inilagay sa hardin ng Eden upang gawin ang dalawang bagay, para linangin at panatilihin ito. Kaya magsasaka ba si Adan? Kailangan ba ng Diyos ng isang magsasaka para mag-alaga ng hardin? Hardin sa likod bahay.
Harden ng Mesopotamia, iyon ba ang dating iyon? Ngunit ang salitang ito na linangin, alam natin, at ang salitang ingatan. Napakahalagang maunawaan natin ang dalawang salitang ito. Una, ang salitang cultivate ay abad sa Hebreyo na nangangahulugang magtrabaho, magsagawa, maglingkod, sumamba at isakatuparan. Isagawa ang ibig sabihin ay tuparin. May layunin. Merong dapat tuparin dito. Ito ay isang terminong pagsamba, terminong liturhikal. Hindi ito terminong pang-agrikultura. At saka ang salitang ingatan na shamar sa Hebreyo ay nangangahulugang magbantay, magbantay at magpitagan. Halimbawa, sa konsepto ng oras, tao o bagay. Sige, pag-isipan natin ang isang bagay na itinuturing mong napakahalaga. Isang diamante na nagkakahalaga ng $1,000,000 na nasa drawer mo sa bahay. Oo, lahat kayo meron yan, di ba? Hindi, ayaw mo. Maari kang mag-isip ng anumang bagay na itinuturing mong napakahalaga. Anong gagawin mo para masigurong mapapanatili iyon? Libas? O isang taong tulad ng iyong anak, ng iyong mga mahal sa buhay? O oras? Anong bahagi ng iyong araw ang pinakamahalaga sa iyo na sinisigurado mong pinoprotektahan mo ito? Walang humahawak dito. Panahon na ng zenning o zoning. Alam mo, sinusubukan namin protektahan ito. Siguraduhin mong walang makakahawak dito. Kaya inilagay namin iyon sa ligtas na lugar. Ilak mo. At iyan ang ibig sabihin nito, panatilihin. At kapag sinabi ng Diyos, dapat mong ipangilin ang araw ng Sabat, ipangilin. Ang salitang iyon ay pangilin. Ang araw ng Sabat, iyon ay shamar. O ay para obsentahan. Ito ay ang paggalang. Ang Biblia, maraming ilang mga sipi sa Biblia kung saan ang dalawang salitang ito ay lumilitaw ng magkasama. Pero titingnan natin ang 1.1 bilang isang halimbawa. Nasa mga numerong 3.7-8 ito. Ito ay isang paglalarawan ng mga dawain at tungkulin ng mga paring Levita sa tabernakulo. Kaya babasahin ko ito para sa iyo. Gagampanan nila ang shamar, ang mga tungkulin para sa kanya. At para sa buong kapisanan, sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo, si Abad. Sila rin ang bahala, si Shamar, sa lahat ng kagamitan ng tolda ng pagpupulong, pati na rin sa mga tungkulin ng mga anak ni Israel, upang gawin ang paglilingkod, si Abad, sa tabernakulo. Ito ang gawain ng pari na naglilingkod sa Diyos, sumasamba at naglilingkod sa tabernakulo. Ang tungkulin ni Adan sa hardin ng Eden ay hindi lamang ang magsaka, kundi ang maglingkod at sumamba sa Diyos at panatilihing maayos ang mga nilikha ng Diyos. Sa templo sa hardin, tulad ng gagawin ng mga pari at levita sa templo at tabernakulo, ang mga dawaing ibinigay sa atin gayon. Sa tingin ko, ganun din sa simbahan. Siguraduhin ang lahat ng bagay tungkol sa pagsamba ay magiging maayos, ayon sa kalooban ng Diyos at para sa kaluwalhati ng Diyos. At upang matiyak ang mga kaayusan ng mga tao at mga bagay, mga banal na bagay. Kayo ay nasa simbahang ito, kayo ay mga banal na tao. Amen? Lahat ng mga bagay na to sa simbahan, mga banal na bagay ang mga ito. Mga banal na bagay. Para matiyak na nasa maayos sila, para matiyak na niluluwalhati rin nila ang Diyos. Ang gawaing ito ay ibinigay kay Adan sa hardin ng Eden, at sa mga saserdote sa tabernakulo at templo, at sa iyo at sa akin sa simbahan. May isang bagay na karaniwan, may layunin. At ang layunin iyon, ang produktong lumalabas, ang resultang lumalabas bilang resulta ng
Ang Abad at Shamar ay ang kapahinhan sa araw ng Sabat. At ibinahagi ko na ang konsepto, ang pagkaunawa ng mga taong Semitiko at nagsasalita ng Hebreyo kung ano ang Shabat at Noah. Ang Shabat ay ang aksyon, ang proseso. Hindi lang basta magpahinga dahil pagod ka na sa physical na aspeto. Dahil ang Diyos ay hindi physical na napagod pagkatapos ng 6 na araw ng paglikha. Hindi yan ang dahilan kung bakit nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Ito ang konsepto ng hari, mabuti, mabait na hari na nakaupo sa trono. Pagkatapos masakop o maprotektahan ang bansa, tinitiyak na ang mga kaaway ay nasa labas ng hangganan na pinatibay. Ang mga hangganan ay pinatibay at protektado. At sa ilalim ng paghahari ng haring ito, lahat ay mapayapa. Sa ilalim ng paghahari ng haring ito, lahat ng tao ay nasisiyahan. Gaya ng nabasa natin sa sipi ngayon. Hindi nila kailangang magdalamhati. Maaari silang magsaya, humayo, uminom, at kumain sa Panginoon. Iyan ang tunay na Sabat. At kapag iyon, ang prosesong iyon ng paghahari ng hari, taglay ang kanyang soberanya, ang Diyos na naghahari, taglay ang kanyang soberanya, at ang mga taong nasa ilalim ng kanyang salita at ng kanyang espiritu ay nasisiyahan. Ang buong kapaligirang iyon, ang buong prosesong iyon, ay nagre-resulta sa nuwatch. At ang salita, ang pangalang alam natin para sa Noah, sa bigkas na Ingles ay Noah. Ang ginawa ng Diyos pagkatapos ng baha, ang pagwasak sa kasalanan at sa mga kapangyarihan ng kasalanan, at ginawa ng Diyos ang kanyang binago at iyon ay ang Noah. Deuteronomio 12:10, Josue 1:13, 21:44, 2 Samuel 7.1, 1 Hari 5.4. Mabasahin ko ang Deuteronomio 12:10. Sinasabi nito, pagkatawid ninyo ng Jordan at manirahan sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoong ninyong Diyos upang manahin at bibigyan niya kayo ng kapahingahan mula sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot upang kayo'y mabuhay ng tiwasay. Ang pahingang ito ay nuwatch. Uprotektahan ka ng Diyos mula sa lahat ng mga kaaway. At para magawa iyan, kita nyo, ito ay nasa Deuteronomio. Matapos dalhin ng Diyos sa mga tao sa lupain, ang lupang pangako. Pagpapanumbalik ng lupain tulad ng hardin ng Eden. Pagpapanumbalik ng bayan ng Diyos na inilabas mula sa Ehipto, muling sinanay sa pananampalataya at sa tipan, dinala sa lupain at pagkatapos ay sinabi ng Diyos, aking itatabo ang lahat ng mga kaaway. Ang pader, proteksyon. Kapag nangyari ito, sabi ng Diyos, ang kailangan mo na lang gawin ay pumunta sa Abad at Shamar. Sundin mo ang aking mga utos. Ipangili ng Sabat. Kung diyon ay mabubuhay ka sa kapahingahang ito, sa kapayapaang ito. At naniniwala ako na ito ay naangkop sa iyo at sa akin na yon. Tanungin ng iyong sarili, hindi mo ako kailangan sagadem. Mapayapa ba ang puso mo ngayon? Isipin ang nakaraang linggo. Hindi natin kayang matandaan ng ganong kalayo, di ba? Masyado malayo. Kaya isipin mo na lang ang nakaraang linggong iyong pinagdaanan, ang mga digma ang iyong pinagdaanan, ang mga alalahanin, kalungkutan at mga luha. Ngunit sabi ng Diyos, pumasok ka sa aking santuaryo, pumasok ka sa aking lupain. O protektahan kita. Sa tingin mo ba ay maaari tayong magtiwala sa Diyos at magsabi ng Amen? Ang Sabat na ito ay hindi lamang ang estado ng Sabat na ito, hindi lamang ito kapag wala kang anumang trabaho na gagawin kapag ikaw ay nagpapahinga sa bahay. Hindi lamang ito naangkop tuwing linggo kapag nasa simbahan ka, kundi ang konseptong ito ay naangkop kahit sa panahon ng digmaan. Sabihin nating ikaw at ako ay mga sundalong nakikipaglaban sa isang digmaan.
Nararamdaman at nararanasan mo ba ang Shabbat? Habang may labanan, sa tingin mo? Sa tingin ko, lahat kayo ay mga mandirigmang lumalaban sa mundong ito kay Satanas para sa pangalan ni Hesus Kristo. Tama ba? Mararamdaman ba natin ang Shabbat na iyon sa mundo? Mararamdaman ba natin ang Shabbat na iyon mula Lunes hanggang Biyernes? Posible ba ito? Ito kada. Posibleng maramdaman ng mga sundalo ang Shabbat sa kanilang mga puso kung sigurado silang sinusunod nila ang tamang commander-in-chief. Kung sinusunod nila ang tamang pinuno at ikaw ay nasa likuran, lumalaban sa likod ng dakilang pinuno na magdadala sa atin ng tagumpay. Maaring lumalaban ka, ngunit ang iyong puso ay nagtitiwala. Ang puso mo ay nasa pananampalataya. At kahit na tayo ay nakikipaglaban sa mundong ito, nakikipaglaban sa ating sariling mga kasalanan. Dalangin ko na maranasan natin ang Shabbat na iyon. Na ang Diyos ay kasama natin. Na ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroon ng tagumpay. At siyang namumuna sa atin sa laban na ito. Amen? Kaya ang pagpapanumbalik ng templo ay ang pagpapanumbalik ni Abad. Ang pagpapanumbalik ng pader ng lungsod ay ang pagpapanumbalik ng Shamar sa hardin ng Eden. Kaya ngayon, sinong gagawa nito? Sino ang gumagawa ng gawain ng muling pagtatayo? Ang mahalaga, alam mo na, dalawang bagay ang kailangan gawin, sina Abad at Shamar. Pero sino naman ang gagawa nito? Sa hardin ng Eden, inilagay ng Diyos si Adan sa hardin at sinabihan siyang gawin ito. Sa kontekstong ito ng kasaysayan, nung itinatayo nilang muli ang templo ni Zerubbabel, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ang lumabas mula sa Babylonia at bumalik sa Jerusalem. Taos puso kong idinadalangin na ikaw at ako ay maging katulad ni Isayas na magsasabing, "Narito ako, Panginoon! Gamitin mo ako." Naway ako ang maging tagapagtayo ng templong iyon at ng pader ng lungsod. At yon ang mga papasok sa bagong Jerusalem. Ang tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng 3 pagbabalik mula sa Babylonia. Mayroong 3 deportasyon at 3 magkakaibang pagbabalik. Una, pangalawa, pangatlong pagbabalik. Sige na. Anong taon ng mga pagbabalik na iyon? Unang pagbabalik, alam kong alam mo na. Mahiyain ka lang at mabait. Pagbibigyan ng pagkakataon sa ibang tao. Ayaw mo magpakitang gilas. Alam ko, unang pagbabalik. BC 08, daan-daan, mga 200, 3, 4, 5, 500. Paano? Tatapusin ko sana itang sermon ng mas maaga kaysa dati. 537 BC? Parang tama naman yan. Unang pagbabalik. Pangalawang pagbabalik. Bakit kinakayuko kapag nagtatanong ako? Pangalawang pagbabalik. Noong dekadang 500 o dekada 400? 450? Salamat. At ang pangatlong pagbabalik? Alam mo. Pangatlong pagbabalik? 444 BC. Okay? Tandaan mo yan. Ngayon, balik tayo. Sa pamamagitan ng 3 pagbabalik na ito, ang naibalik ng Diyos ay ang templo, muling itinayo ang templo. Pagsamba sa templo, ibig sabihin ay may mga mananamba na naibalik. Ang focus ng Diyos, ang pangunahing focus ng Diyos ay hindi lamang ang templo at ang pader ng lungsod. Ang pangunahing layunin ng Diyos ay ang pagpapanumbalik ng kanyang bayan. Na madam! Ang focus ng Diyos, ang interes ng Diyos ay nasa iyo. Hindi lang ang gusali ng simbahan, hindi lang ang mga pader ng lungsod, hindi lang ang negosyo mo. Ang interes niya ay nasa iyo.
At kaya nga ang aklat na ito sa seryeng History of Redemption ang ika-11 aklat sa ika-2 tomo. Ang pamagat at mahigit kalahati ng buong aklat ay tungkol sa mga inilaan na talangkanan ng mga bumalik. Nagmamalasakit ang Diyos sa mga bumabalik. Yan ang buong layurin ng kasaysayan ng pagtubos. Nais ng Diyos na bumalik ang kanyang bayan. At tinitiyak ng Diyos na pananatilihin ng mga ito sa kaayusan, tulad ng aklat ng buhay. Sinisiguro niya matandaan ang mga pangalan. At ang mga nakipagbahagi sa pagtatayo ng templo ay yaong mga masigasig sa paggawa ng may katapatan sa gawain ng Diyos. Sila ay mga pari na naging mabubuting halimbawa sa pamamagitan ng pamumuno. At mayroon ding mga nakilahok sa pamamagitan ng material na pangangailangan, mga supply, at iba't ibang talento na meron sila. Ito ang mga taong nagbigay daan upang may sakatuparan ang gawaing muling pagtatayo. Higit sa lahat, ito ang iilan lamang na bumalik mula sa Babylonia. Sinasabi sa atin ng 2 hari na karamihan sa mga Israelita ay dinalang bihag ang katimugang kaharian ng Israel, ang mga Hudyo, mga taga-Judea ay dinalang bihag sa Babylonia. Hindi gaanong marami, kakaunti lang ang matira. At sila'y nangalat, at ang ilan ay nagtungo sa Samaria at iba pa. Karamihan sa buong bansa ay dinala sa Babylonia. Pero ilan sa buong bansa ang bumalik? Ilang tao ang bumanya? Sa unang pagbabalik, 49,900 at 97 tao ang bumalik. 49,897. Para sa isang buong bansa, hindi yung kalaki, napakaliit na bahagi. Kahit para sa isang maliit na bansang Singapore, ilang porsyento yun? 50,000 o 49,000, 50,000 katao. Ilang porsyento ba yan? Parang 1% lang ba yon? Kung ikukumpara sa humigit kumulang 5 milyong katao ang buong bansa, no? Hindi ba? Hindi talaga gumagana ng maayos ang matematika. Pangalawang balik, 1,775 lamang ang bumalik. Sa ikatlong pagbabalik, 1 tao ang bumalik, si Nehemias. Kaya sa kabuuan, 51,673 tao ang bumalik. Kumusta naman ang iba? Kumusta naman ang iba? Naayos ko ng negosyo ko rito. Nasa paaralan ng mga anak ko. Maari ba akong pumunta ngayon dahil kukuha ng PSLE ang mga anak ko ngayong taon? Mga wastong dahilan at dahilan. Nandito ang aming kabuhayan. 3 henerasyon na kami, naninirahan na sa Babylon. Umusta naman ang trabaho natin? Bumalik tayo. Sino magpapakain sa atin? Nasaan ang welfare dyan? Wala. Walang ipinapangako. Walang garantisado. Kaya ang mga hindi nagkaroon ng magandang panahon sa Babylonia, ba ang bumalik sa Jerusalem? Hindi. Ang mga walang tirahan ba sa Babylonia ang kinailangang bumalik sa Jerusalem? Sa tingin ko, hindi. Sino-sino ang mga taong ito na bumalik? Napakakaunti. Sino mga taong ibo? Ito ang mga taong umaalala sa tipan ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagkatapos ng 70 taon, babalik ka. Ito ang mga taong mas mahalaga ang pagtatayo ng templo ng Diyos kaysa sa sarili nilang mga tahanan, negosyo at mga anak. Hindi ko sinasabing hindi sila mahalaga, pero iba ang prioridad nila. Naniniwala sila na malibang ang templo ay nakatayo, malibang ang Jerusalem ay maibalik sa dati, tayo ay walang halaga. Walang dahilan, walang kahulugan para ipagpatuloy natin ang ating mga buhay, kahit na tayo ay napakayaman at mayayaman sa Babylonia. Ano ang prioridad mo ngayon? Ano ang ating prioridad? Hindi ito madali dahil tila bahagi ito ng mga lumalabas mula sa Babylonia.
Dahil maraming bagay ang ibinibigay ang Babylon. Kapag nakatira ka sa Babylon, mayroong proteksyon, may seguridad, may maayos na pananalapi. Alam mo na, ekonomiyang umiikot doon. Pero sa Jerusalem, walang garantiya. Walang pangako sa panlabas na anyo. At maaring sinabi nila, oo, oo, pero hindi ngayon. Pero kapag handa na kami, pupunta kami roon. Pagkatapos ng unang pagbabalik, sinimulan nilang muling itayo ang templo. At pagkatapos ang ikatlong pagbabalik, mula sa unang pagbabalik hanggang sa ikatlong pagbabalik, mayroong 73 taon. Dahil ang templo, ang pagtatayo ng pader ay natapos noong 444 na siyang taon ng ikatlong pagbabalik. Ilang tao sa palagay mo ang lumahok sa pagtatayo ng pader ng lungsod noon pagkalipas ng 73 taon? Ciao! Hindi na ang parehong mga tao, ang parehong henerasyon na bumalik sa unang pagbabalik na lumahok sa pader ng lungsod. Marino naman, di ba? Ibig kong sabihin, pagkatapos ng 73 taon, sinong gagawa nito? Kailangan gawin ito ng mga anak o apo mo. Kaya anong proporsyon sa palagay mo? Ilang tao, ilang pamilya ang aktwal na lumahok sa pagtatayo ng pader ng lungsod? Sa tingin mo ba magiging madali yun? Parang nakikilahok ka sa pagtatayo ng simbahan ngayon. Anong posibilidad na ang iyong mga anak at ang mga anak ng iyong mga anak ay makilahok din sa pagtatayo ng simbahan pagkalipas ng 73 taon? Anong kakailanganin para mangyari iyon? Ipinapasa ang pananampalatayang tipan. Ang kahalagahan ng pagpapakita sa iyo ng iyong mga anak ng kahalagahan ng pamumuhay na nakasentro sa templo at Jerusalem. Ipaalam sa kanila na sila ay mga hinirang na tao ng Diyos. Ipaalam sa kanila na ang kanilang prioridad sa buhay ay ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Taos-puso akong nananalangin na sana ay magawa iyon ng Zion Church upang maipasa ang ganitong uri ng pananampalataya sa ating mga anak. At hindi lamang iyon ipinapasa sa kanila, kundi ipinapakita rin sa kanila upang maipasa rin nila ito sa kanilang mga anak. 100% assurance yan dyan. Kung paanong naipasa ni Adan ang pananampalatayan iyon hanggang kay Lamek. Ngunit kahit patay na si Adan, naipasa ni Lamek ang pananampalataya kay Noe. Abiram sa mga ito ay, sa tingin ko hindi pa ako nakakakita sa ibang mga komentaryo o ibang mga gawa ng mga eskolar ng ganitong uri ng organisasyon, ng detalyadong organisasyon ng mga talaang kanan ng mga bumalik. Dahil alam ko, inaamin ko mismo, kahit mayon, sa totoo lang. Nabasa ko lahat ng mga pangalang ito sa Nehemias at Ezra. Wala itong saysay para sa akin. At marami akong kakilala na ibang iskolar. Tinitingnan lang nila ito bilang isang talangkanan at pagkatapos ay tumutuloy sa susunod na punto. Ngunit si Reverend Abraham Park, ang may akda ng seryeng History of Densutsu, ang siyang nag-oorganisa nito. Inihambing niya ang talaangkanan ni Nehemias at ni Ezra na mga bumalik. At pagkatapos ay inayos niya ang mga ito sa 3 kategorya. Ang unang kategorya ay ayon sa linya ng pamilya. 17 pamilya ang bumagik. Ang pangalawang kategorya ay ayon sa rehiyon kung saan sila nakatira. Regional, 17 pamilya. At ang ikatlong kategorya ay ayon sa mga tungkulin sa templo, 17 pamilya. Kaya ngayon, sa dalawang kategoryang ito, ang unang dalawang kategorya mula sa 17, mga pamilya, alam mo na, mga inapo ng isang tao, inapo ng isang tao. Sa madaling salita, 17 apelyido, mga parang pangalan ng pamilya. Mula sa 17 pamilya, ayon sa lahi ng pamilya, at 17 pamilya ayon sa rehiyon. Sa unang 17,
2 pamilya lamang ang lumahok sa pagtatayo ng pader ng lungsod. Mula sa pangalawang kategorya, sa mga pamilya, ayon sa rehiyon, 4 na pamilya lamang ang lumahok sa pader ng lungsod. Kaya sa 34 na pamilya, 6 na pamilya lamang ang lumahok sa pagtatayo ng pader ng lungsod. Magkano ang porsyento doon? Sa 34 na pamilya, 6 na pamilya lamang ang nagtagumpay sa pagpapamana ng pananampalatayang iyon sa mga bata. Para makasali sila, maaari nilang ituring ito bilang gawaing ibinigay ng Diyos sa kanila na muling itayo ang pader ng lungsod. Ipinapakita nito sa atin na mahirap ito upang maipamana, upang maipasa ang ating pananampalataya sa susunod na henerasyon. Isang malaking biyaya kung 2 henerasyon ang nasa iisang simbahan, magkasamang sumasamba. Isang malaking biyaya kung meron tayong 3 henerasyon na sama-samang sumasamba sa Diyos. At kahit wala ang mga anak ninyo rito, sama-sama tayong manalangin dito na ang ating mga anak ay magkaroon ng pananampalatayang iyon, tumanggap ng tipang iyon, at maging bayan ng Diyos. Yan ang magtatatag ng bagong Jerusalem sa huling panahon na ito. Amen. Sino ang dapat gumawa ng gawaing ito? Yung mga lumabas mula sa Babylonia at yung mga nagtitiwala rito ay pumanaw, nang hahawakan ng matatag sa tipan at kalooban ng Diyos kahit na pagkatapos nilang pumunta sa Babylonia. Hindi nawawalan ng focus tungkol sa layuning ibinigay sa atin ng Diyos sa ating buhay. At kaya naman, ang aming 2 henerasyon ng ministeryo, Elijah Young Adults, Timothy Youth, Gabriel Sunday School, ay napakahalaga sa amin ng mga taong ito. Manalangin tayo na hindi sila mawala sa atin. Ipagdasal natin na sila ilumaki at maging mga pinuno ng simbahan at ng bansa. Amen. Isaias 17, versikulo 6. Gayunmay, may iiwan doon ng mga napira, gaya ng pag-uga ng puno ng ulibo. 2 o 3 ulibo sa pinakamataas na sanga, 4 o 5 sa mga sanga ng mabungang puno, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sabi niya, sa huli, ang mga taong mananatiling nakadikit sa iyo ay ang mga taong makakasama mo. Ganito ang mga taong nananatiling nakakapit sa puno ng buhay kasama ni Hesukristo. Pagkatapos alugin ng puno, nalalagas ang lahat ng ulibo. 2 o 3 na lang sa itaas, 4 o 5 na lang sa mga sanga ang natitira. Ganyang kahirap para sa mga tao ang manatili hanggang sa huli. Sinasabi rin sa atin ng Roma Kabanata 11, versikulo 5 sa parehong paraan. Gayon, sa kasalukuyang panahon ay mayroon ding nalabi ayon sa mapagpalang pagpili ng Diyos. Naway tayo rin ang maging mga labi na magpapabangon kay Abad sa pamamagitan ng pagtatayo ng templo, na siyang ikaw at ako. At mabawi rin ang Shamar sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng pader ng lungsod. At nalaman natin nung nakaraang linggo ang tungkol sa pader ng lungsod. Sinong nagtatayo ng pader ng lungsod para sa atin? Ayon sa 1 Corinto, Kabanata 3, talata 16, Kabanata 6, versikulo 11, tayo, ang ating mga katawan, tayo ang templo ng Espiritu Santo. At ang mga pader ng lungsod ay itinayo para sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya bilang konklusyon, ang resulta ng muling pagtatayo ng templo at ng pader ng lungsod ay ang walang hanggang sabat para sa iyo at sa akin. Sa tingin ko, nabasa na natin ito nung nakaraang linggo, kaya hindi ko nababasahin. Basahin ang lahat ng mga talata. Ngunit ang Ezra Kabanata 4, mga talatang 11 hanggang 16 ay isang liham, isang petisyon na isinulat ng mga kaaway ng mga Hudyo. Nung itinatayo nila ang pader ng lungsod, ang mga kaaway na ito ay sumusulat ng isang petisyon kay Haring Artajerjes ng Persya. Sinasabing dapat mong gawin ang anumang bagay o lahat na iyang makakaya upang matigil ang gawaing ito. Ang mga kaaway, ayaw ninyong itayo ang mga pader ng lungsod. Bakit? Sabi nila,
Dahil kapag naitayo na ang pader ng lungsod, hindi na natin sila magagamit pa. Kapag naitayo na ang pader ng lungsod, hindi na sila makikipagtulungan sa atin. Pakinggan ito bilang tinig ni Satanas na nagsasabing, ayaw ni Satanas na muling maitayo ang mga espiritual na pader na ito. Ayaw ni Satanas. Ang sirang bakod na iyon ng hardin ng Eden ay kailangang kumpunihin. Dahil gusto niya ng libreng pagpasok at paglabas, gusto ng ahas na pumasok muli sa ating buhay. At nais ni Satanas na tayo magbigay pugay sa Kanya, patuloy na magbigay pugay sa Kanya, paminsan-minsan, bumalik sa Kanya at gumawa ng kasalanan ng paulit-ulit. Alam niya na kapag ang pader ng lungsod, ang espiritual na pader ay naitayo at naayos na, hindi na niya magagawa pa iyon sa atin. Gagawin ni Satanas ang lahat. At lahat ng magagawa niya para makialam sa pagtatayo ng pader na ito. Kaya anong gagawin natin? Ginagawa namin ng lahat at lahat ng aming makakaya upang muling itayo ang pader. Amen. Ito ang paligsahan kung sino ang magtatagal hanggang dulo at kung sino ang magtatagumpay. Satanas, kapag naitayo na ang pader, hindi na makakasagabal si Satanas sa buhay natin. Yan ang tunay na sabat. Kapag naitayo na ang espiritual na pader, hindi na makakalapit pa si Satanas. At sa makatuwid, ang kamatayan ay lalayo rin. At iyan ang sinasabi sa atin ng Apokalipsis 21. Ang bagong Jerusalem ay may matataas na pader. Balik tayo sa ating pangunahing sipi na yon. Ang dahilan kung bakit sila nagdiriwang ay dahil ang taon kung kailan nila natapos ang pagtatayo, 444 BC, ay taon ng Sabat. Matapos ang muling pagtatayo ng templo at ng pader ng lungsod, sa wakas ay maaari na nilang tamasahin ang taon ng Sabat. Natatandaan mo ba kung bakit sila pinalaya sa lupain? Dahil hindi nila ipinanggilin ng mga taon ng Sabat. Ngunit sa wakas, bumalik sila at natapos nila ang pagtatayo ng pader. At sa wakas ay bumalik na sila sa panginghilin ng taon ng Sabat. At ang taon ng Sabat na iyon ay nagsisimula sa ikapitong buwan. Natapos nila ang gawain noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. At sa simula ng ikapitong buwan, gaya ng mababasa natin ngayon, sila ay nagtipon. At ang unang araw ng Tishri ay ang kapistahan ng mga trompeta. Hinihipan nila ang mga trompeta upang ipahayag sa mundo, nagsimula na ang bagong taon. Dumating na ang bagong mundo. Ang araw ng trompeta. Sa paghihip ng huling trompeta, darating ang Panginoon. At naghahanda ng isang masaganang piging ng lumang alak at mga buto ng kalamansi. Isaias 25, talata 6 at ang mga sumusunod. At ang kasaysayan nito. Una, ang kapistahan ng trompeta. Ito'y pinatawag na dakilang Sabat. Alam mo ba kung ano ang mataas na Sabat? Mayroong 7 matataas na Sabat sa isang taon. Kung ano ang mataas na Sabat, hindi mahalaga kung anong araw ng linggo. Ngunit kapag ang araw ng kapistahan na ito, tulad ng kapistahan ng trompeta, ay tumama, ang araw na iyon ay isang Sabat. Ipangilin mo ito. Gaya ng Sabado sa ikapitong araw, ipangilin ito bilang Sabat. Ngunit ang araw na ito, sabi ng Diyos, ay Sabat din. Ito ang tinatawag na mataas na Sabat. Kaya ang una ng Tishri ay ang mataas na Sabat. Ipinagdiriwang nila ito bilang araw ng Sabat. Kaya pagkatapos ng konstruksyon, nasiyahan sila sa Sabat. Gusto mo ba ang Sabat na yon? Ngayon, napapagod na ako at sinasabi ko, sana may isang buong araw lang ako para umidlit. Ang totoo, kahit papano, hindi ko yun magagawa kahit na may oras ako. At napagtanto ko, sa hindi malamang dahilan, hindi lubos na makapagpahinga ang ating mga katawan kapag hindi nagpapahinga ang ating mga isipan. Hindi makapagpahinga ang ating mga isipan kapag ang ating espiritu ay wala sa kapahingahan sa araw ng Sabat.
Kaya kahit na pagkatapos matulog, gigising ka pa rin sa umaga na pagod. Dapat gumising tayo sa umaga ng presko. Kita mo, kung presko pa rin ang pakiramdam mo pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos. May mga taong gumigising sa umaga at hindi pa rin presko. Ngunit naniniwala ako na kapag ibinigay sa atin ng Diyos ang kapahingahang iyon sa Shabbat, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay magiging maginhawa. Naway hindi lamang natin hintayin ang walang hanggang Sabat na iyon sa huli, kundi naway simulan nating tamasihin ang Sabat na iyon ngayon. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay at pangako mo sa amin ng walang hanggang Sabat, ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay at ang pagtubos ng iyong bayan. Ama, naway maging mga labi kami ng huling panahon. Naway masabi natin, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako para sa iyong layunin, para sa iyong kaharian. Naway, ang layunin ng ating buhay ay ang pagtatatag, pagtatayo, at pagpasok sa bagong Jerusalem. At Ama, taos puso naming idinadalangin na ang iyong pagpapala ng Shabbat ay mapasa iyong bayan ng Siyon. At Ama, kahit sa gitna ng trabaho, kahit sa gitna ng sakit at mga problema at paghihirap, naway manatili kaming nasa tamang landas. Sa orden ni Melkisedek, ang ating Panginoon at Hari ng Shalom, ang ating Hari ng Kapayapaan at Katuwiran, upang hindi tayo mag-alala. Dumaan kami sa mga kahirapan, ngunit naniniwala kami na susunod namin ito, ang ating Panginoon na nagkamit ng tagumpay, ang ating mataas na saserdote, ang ating walang hanggang mataas na saserdote na siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya, Ama, tulungan mo kaming maniwala dyan at humayo at makamit ang tagumpay. Sa buong linggong ito, maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami dumadalangin. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.